At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV. Abang na pag-uusapan natin ngayong araw ng Biyernes. Ay, Munggo Day pala ngayon, Day. Biyernes pala ngayon, Day. Hindi po ga ito, Day. 3, 2, 1, let's go! So yun nga ho guys, medyo parang nangangamoy demandahan na naman ang paligid ng lupain ni Aling Lokring. Aling Lokring na naman din sa Aling Bising, patay na kasi. Ito ba yung batanda ni Malcolm yung hayop na yun? Hay nako. Yun nga lang, ang masasuggest ko lang, pag magdidemanda ang kahit sino man dyan sa paligid ng lupain ni Aling Bising, dapat humarap kayo guys. Oo, kasi kagaya nung naranasan namin kabayan nung kami ay dinimanda itong ni Darling, ay naku, yung wala kakwenta-kwentang demanda niya dahil. Na nangihingi siya ng 500,000 bawat isa sa amin, 4. Oh, di ba? Ang supal naman ng mukha. Ay nako. Dahil according sa kanya, nag-suffer daw siya sa ano. Ay, ito na may bukanga ko din kasi. Nag-suffer na ano po, ganyan, nabubulol ako. According sa kanya, doon sa kanyang complaint, nag-suffer daw siya sa ano ba yun, sa severe anxiety. Oh, anxiety ka dyan. Pakape-kape ka sa veranda, anxiety. Ay po, ganda. Kung may anxiety ka, hindi ka dapat nagkakape, Day. Oo, kasi ang anxiety, lalo kang magkakaroon ng palpitation. You know that? So, research yung pag may time. Alam mo kasi ang kape may caffeine, ang coke may caffeine, mga energy drink may caffeine. Yan ang namang nagtitrigger para mag-palpitate ang heartness natin, ang ating heart ba. So kung may anxiety ka, may depression ka daw, bawal ka uminom ng mga ganyan-ganern. Eh ikaw, nung nagdemanda ka sa amin, doon ka sa veranda, Day, nung tinutuluyan mo ng hotel ba yun o condo? Oh, nagkape-kape siya, Day. Yan ba yung may ano? Tapos humihingi siya ng 500,000 each. Kasi 4 nga kami dinamanda niya. Ang pinagtataka ko, sinama niya ako. Sila ng mga ex-defenders ang nag-aaway. Ako sinama niya na walang kaabog-abog, Day. Walang kaalam-alam, sinama niya ako. At eto pa nga, sabi ko nga sa inyo, di ba na-find out ko? Nitong lately ko na na-find out, nung lumipad na siya papuntang Hong Kong si Darling, na dahil 2 beses nga na-dismiss yung sinampa niyang kaso sa amin. Dahil sabi ng ano, walang kakwenta-kwenta ito, ibasura! Na-dismiss nung una, di ba? Nag-apila sila, nag-motion sila, nag-file sila ng motion for reconsideration. Aba, na-dismiss ulit, pangalawa. Sa isip-isip siguro ni Darling, ay, wala na itong pag-asa. Pag ito rumis back tong 4 na ito, ako ang kinasuhan niya, 4 agad ang kaso ko. So, mag-abroad na lang ako kasi wala akong mapapala dito. Lalo ako hindi makakalabas ng bansa kapag, di po ganun. Kapag sila nagdemanda sa akin, di ba? Nagpaalam ba siya sa inyo? Nag-alis, di ba? Gadukoy-dukoy siya doon sa airport, Day. Nakita ko noon, gadukoy-dukoy siya doon eh. Malaman namin, sa Hong Kong na siya, Day. Tapos na-find out ko doon sa USB na sinama niya doon sa file, doon sa PINA, na-check ko, wala na isang video siyang inattach doon na video ko inline sa kanyang mga pinagsasabi sa kanyang complaint. Kasi nasabi ko sa iyo, Darling, may ayos ka dan. Yun ang reason doon. Tapos hinanapan namin siya kung talaga nag-suffer ka sa anxiety, where is your medical records? English yan guys. Ipakita mong medical records mo, and then at the same time, bakit nasa Paranaque ka nag-file ng case mo na hindi ka naman taga Paranaque, taga Iloilo, kada Ilonggo, ikaw. Ipuga ito, Day, linti, di ba? Ngayon, hinanapan namin siya. Since nasa Paranaque ka nag-file ng iyong kaso noon, hinanapan namin siya. Doon sa counter affidavit namin ba? Hinanapan namin siya ng proof of residency sa Paranaque, barangay certificate sa Paranaque, tapos homeowners association na sa Paranaque, tsaka voters registration. Saan ka ba dyan? Mahirap kunin yan. Wala siya mai-provide. Hindi naman talaga siya taga Paranaque, Day. Alam nyo, taga Ilonggo yan, Day. Puga, Day, di ba?
Alam mo kasi, nauso dito sa community na ito, yung dimadimanda, panakot, day. Tapos, ang mahirap kasi dyan, ha, pag nagdemanda sila, hindi haharap, magpapadala ng ang mahirap doon, pag nagdemanda sila, magpapadala sila ng representative. Hindi sila haharap. Ay, di po, ito mga buang na ito nagdemanda, pa kayo di kayo haharap. Ha? Kayo ang nagdemanda, hindi kayo nag-attend. At ito si Darling, kahit isang beses hindi umattend sa hearing namin. Totoo lang. Nagpadala ng representative, day. Di po, day. Di puta ito, day. Puga. Pero anyway, wala ba kayo napapansin sa upuan ko, day? Para akong kokoronahan ngayong gabi sa Miss Gay Philippines. Charot. Charon, ito na yung aking in-order na na gaming chair. Nauna pa siya dumating kaysa doon sa in-order ko na isang set na desktop. Ayan, baka Monday pa dadating yung desktop. Kaya wala tayong vlog kahapon kasi sinumpo ako ng asthma na eh. Ang aking asthma, kaya may namumuong plema nga dito sa lalamunan ko na eh. Pinapigil ko lang, baka maibuga ko sa inyong lahat na eh. Baka manghilamos kayo ng plema dyan. Gusto nyo? Try natin. Pugad na eh. Ay, nako. Ayan, pag ganun-ganun lang. Hindi, promise totoo. Bumili nga ako ng Ventolin inhaler ko kahapon. Medyo masakit yung aking holo ngayon. Holo. Oo. So, yun nga. Tapos, nag-set up pa ako neto. Nag-assemble ako netong, yung aso ko pa na. Kasi yung kawad netong, ito na yung microphone ko. Dinadaan-daanan niya. Mag-Chinese garter ka dong? O, sige. Chinese garter ka. Natatawa, natutuwa siguro siya sa lakad-lakad siya dito. Ayun o, narinig nyo? Kilala nyo ba ako? Ako sa Ate Lods. So, yun nga. So, at saka masigasi ngayon si Darling magbakbak sa mga tesorero, siblings. Ay nako. Sa bagay karapatan naman natin lahat because kung titingnan natin ang ating mga human rights pagdating sa freedom of speech and expression na nakalagay sa Philippine Constitution, na nakalagay sa Philippine Constitution under Article 3 Bill of Rights sa section blah 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 channel and bar. Hanapin nyo na lang dyan. Freedom of speech and expression. Ayan. So, lahat naman tayo may karapatan magsalita dahil. Ay, nako. Maliban na lang kung pipi kayo. Charot. Wag lang maging abusado sa pananalita. Yun. So, doon tayo magkakatalod dyan. Kaya kailangan, pag nagdemanda kayo, yung walang masilip sa inyo, pabalik ba? Kasi mahirap doon. Magdidemanda ka, pero may naibalik din sa'yo. Sabi nga ni Senator Raffy Tulfo, pag pumunta kayo dito sa programa ko, make sure na you have clean hands. Pag nagrereklamo kayo. Kasi kadalasan, sa mga nagrereklamo doon kay Senator Raffy Tulfo, sila ang nagreklamo, later on, nababaliktad sila pala ang may kasalanan because they don't have clean hands. Yun. So, ang demanda na yan, parang biga na lang yan, day, no? Para ko kunwari, hi, powerful ako, may pera ako, kaya ko magdemanda, takutin natin sila. Mga ganun ba? Pang-intimidate. Ayan. That is the precise terminology, intimidation, to intimidate someone. Yon, ganon. Alam niyo ba pag nagdemanda, guys, ito, kasi nakakauma yung issue eh. Dito tayo sa mga ganitong mga legalities. No? Hindi ako abogado, pero of course may idea tayo, di ba? Halimbawa, nagdemanda ka ng libel, hindi naman magpo-focus yung story doon sa libel lang. Uungkatin lahat kung saan nagsisimula yan. Akala nyo ba pag nagsampa kayo ng libel case, halimbawa ganyan-ganyan, kung ano pa mga case dyan, kaya ka na case ng soft drink dyan. Kahit case pa ng cellphone dyan, magsampa kayo, ganon. Akala nyo kung ano sinampa nyo, doon lang magfo-focus. Hindi guys, uungkatin kung saan nag-originate yung libel na yan. Di ba? Aware kayo sa cross-examination na tinatawag. Ang cross-examination, yung halimbawa ako, ang kalaban mo, yung abogado ko, i-cross-examine itong nagdemanda. Cross-examination ang tawag dyan, ha? So,
papaikot-ikutin ka talaga dyan ng abogado, pipigain ka talaga niya dyan hanggang lumabas na ikaw ay parang labanos sa malapsik ba day? Maputla ka na day. Oo. Pero kung nagsasabi ka naman ng katotohanan, kung alam mo sa sarili mo na you have clean hands, kahit na anong klaseng cross-examination magpagawin sa'yo dyan, kiber. Diba? Yun. See what happened to Vong Navarro's case. Diba? Nagbaliktad yung paya, diba? Sila Denise ngayon ang nakulong, di ba? Tsaka si sino ba yung kasama niyang lalaki? Si? Oh, ano pare, tol? Oh, naghanap buhay tayo, tol. Baba mo na, pogi na ikaw. Pogi na si Biboy. Down na ikaw, down na. Down na si Biboy, down na. Doon ka muna din na. Down na ikaw, bebe. Down na. Good boy. So, yun nga. Ingat-ingat pag nagdemanda kasi malaki ang possibility na maibalik sa iyo yun sa counter affidavit nung sinampahan mo ng kaso. So kung sa tingin mo ikaw ay kapuri-puri, charot. Kapuri-puri at singputi ng nyebe ang pagkatao mo na walang bahidungis at kasalanan, dahil sige, go ahead, lahat ng kaso iisampa mo, dahil kahit sino naman sa atin walang malinis ang kamay, guys. Ang sinasabi ko lang dito is ingat-ingat ba sa mga sinasampa. Kagaya ng sinampa ni Darling sa amin. Di walang probable cause, di na-dismiss. May motion pa siya nalalaman, day. Pangalawang dismiss pa rin. Di ba? So sabi nga namin, nag-uusap kami nila AC noon, magdidemanda natin si Darling. Sabi ko, sige, go. Lalo pa na-find out ko na ni isang video, wala siyang naipasa. Wala siyang na-submit ni isang video sa akin. Gusto mong i-malign ang aking reputation. Reputation? May reputation ba ako, day? Lahat naman ng tao may reputasyon, day. Diba? So, yun. Saan na siya ngayon? Nasa Hong Kong na siya, day. Tapos ngayon, bibira-bira na naman siya. Pag nagdemanda naman sa'yo, day. Uwi ka na naman dito sa Pilipinas, day. Walang-wala, day. Si iMix, naka-live ba ito? Tapos sa iMix mag-live. In fairness, iMix, hindi ka na maos, day. So, yun lang ang ating vlog sa araw na ito, na umay na ako sa mundong ibabaw na ito. Parang gusto ko na pumunta ng Israel. Israel talaga. So, Carlo Mendez TV is signing off. Keep safe, everyone, and have a blessed weekend to all of you guys. Kunwari lang yun, pero may plema na. May plema talaga ako, promise. Carlo Mendez TV signing off. Ayun lang ho, ha? Chupe. Parang may kapangalan talaga to doon sa kabilang barangay. Chupe. Walas na. Maglaba na kayo ng mga pantin.